Hello, hello, hello! Andito tayo ngayon sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At lagi, nandito ang ating mini or little teacup. Ibig sabihin, simula na tayo. Pero ang tanong nyo, sino ang kasama natin sa pag-inom ng tsaa? Walang iba kung hindi isang seminaryan, si Brother James. Kala nyo, yap, no? Hindi. Brother James Santos, SJ. Hi, brother. Hello po. Ayan. So, magalo ka sa ating lolos and lolas. At bihira sila na makakita na ang kasama ko ay batang katulad mo. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Brother James Santos. Ako po ay isang third-year theologian sa Society of Jesus. Nagagalak po ako na makasama po kayo sa hapon po na ito. At brother, talaga naman, mga lolos and lolas ang kasama mo ngayon, ha? Opo. At alam ko, hindi ka sanay na at 3:30 in the afternoon ay tsaa ang iniinom. Ang alam niya, milk tea. Milk tea. Pero ganun pa man, sabayan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So nagpapatuloy po tayo. Siyempre, masayang-masaya pa rin tayo. Pero huwag kalilimutan, nasa loob na po tayo ng Kwaresma. Natapos na tayo sa Ash Wednesday at nasa pang-ilang linggo na tayo at magpapatuloy pa yan. Kaya tinutulungan natin ang ating sarili na magnilay nitong mga darating na Lunes, brother, na pag-uusapan natin yung pagdadalamhati, pero may pag-asa. Kaya ang hinahanap po natin sa serye natin ngayon is Finding Hope in Sorrow. Take note, finding hope. Hindi automatic nandun na yung hope. Kaming tao, tayong mga tao, kahit binigay na yan sa atin di ba? Pero kailangan mo i-search sa puso kasi ang bilis-bilis mawala ng pag-asa. Ano ba ang take mo dyan, brother? Bilang bata, level ka pa ng kabataan Ang panahon ba natin ngayon, puno pa ng pag-asa tao? Very hopeful pa ba? O ang bilis mag-shift at mawala ng pag-asa? Sa aking experience po, bilang seminarista, every Sunday meron po kaming mga apostolate. Ayan, madalas marami po kaming mga nakakasalamuha, bata, matanda, lumalapit sa amin, sinasabi yung mga hinaing nila, yung mga pagsubok nila sa buhay. Pero nakakatuwa pa rin po na kapag nakikinig po ako sa kanilang mga kwento, sa kabila ng mga hirap na pinagdaraanan nila, kumakapit po sila sa Panginoon. Kaya every Sunday, sabi nila, nagsisimba kami dito kasi dito kami nakakakuha ng pag-asa sa Panginoon. Ang sarap naman pakinggan, pagka gano'n na ano yung reality, nahihirapan, pero nandun pa din yung pag-asa. Kasi pag nawala yung pag-asa, yun ang delikado Yan yung mga hindi na natin makita sa simbahan. Tama ba? Opo. Pero habang nandyan pa sila, ibig sabihin ay humahawak pa ito sa pag-asa. So hayaan mo muna na i-quote ko ang mga kataga ni Pope Francis in this year of the Jubilee. Ang sabi ni Pope Francis, this Jubilee year, he is reminding us that as believers, the Christian life is a journey, calling for moments of greater intensity to encourage and sustain hope as the constant companion that guides our steps toward the goal of our encounter with Lord Jesus. So, i-accompany tayo. So, yung nag-aakay pala sa atin ay yung pag-asa na yon. Kaya maganda yung kanta, this Jubilee year, brother, yung ningas ng pag-asa. Dama natin pag Pinoy, ningas ng pag-asa. May poetic, Pero, brother, ikaw, nung bata ka pa ba, gusto mo agad talaga maging seminarista? Ganun ba yon? Pinanganganak ba ang seminaryan na agad-agad? Gusto yun na agad, seminaryan siya? Bale, hindi naman agad-agad, siguro very thankful ako na lumaki ako sa isang pamilya na madasalin, as early as I could remember, dinadala kami lagi sa simbahan ng aking mga magulang. Every night, nagro-rosaryo kami. Kahit na nung mga panahon na yun, hindi ko naman naiintindihan, sumusunod lang ako.
Pero parang, kumbaga, in-instill kaagad sa akin ng mga magulang ko yung kahalagahan ng pananampalataya, ng panalangin, ganyan. So, I think gradually, pero I grew up in a very religious family, kumbaga. So, laking lolo and lola ka ba? Ayun, sa kasamang palad, nung pinanganak na, pareho kasi bunso yung parents ko. So, nung pinanganak kami, hindi na namin naabutan yung mga lolo at lola ko. Pero, nabuhay sila sa mga kwento ng aking nanay, ng aking tatay. Nako, aampunin ka ng mga lolas at lolas natin. Sila, dami-dami nila inaalagaan. Minsan sumusuko na nga kasi papagod na, masasakit na mga balakang. Pero ito, merong isang bata na hindi nakatikim ng presence ng lolo or lola. Oo nga, ganun yata ang trend. Pagkabunso yung magulang mo, syempre naman, chronologically speaking, medyo wala na yung mga magulang nila. But nevertheless, natutukan ka sa pagpapalaki, no? Opo. Saan ka ba? Tubong Maynila ka ba talaga, Brother James? Bali, lumaki po ako sa may Loyola Heights, Quezon City po. Ayan. Sa So, may... Quezon City boy pala Quezon to, City hindi siya boy. Manileño. Opo. Alam mo ba, Brother James, anong bata-bata ka, dumating yung time na naging capital ng Pilipinas ang Quezon City. Oo nga, nabasa ko na lang po. Nabasa. Naku, para naman yung talagang sinabing matanda na po tayo, lolos and lolas, ano? Pero tingnan nyo naman, nagbabago talaga ang panahon eh. So dun sa paglaki mo sa area na yan, pinapayagan ka bang maglaro sa kalye o talagang sheltered ka, nandun ka lang sa loob ng bahay ninyo? Ayun, nakakatuwa nung panahon namin, talagang laman kami ng kalsada. Umaga, Ilan ba kayong magkakapatid? 3 kami magkakapatid. Bali, ako yung pangalawa. So, meron akong ate, tapos ako yung pangalawa, tapos may bunso akong kapatid na lalaki. So, middle child child. Ayun. So, for a time, bunso ako, tapos biglang naging kuya. Oo, tama. Oo nga, yun yung medyo kakaiba no? Pagka middle child niya. So, psychology, ang dami-dami nilang pag-aaral, no? Pati sa mga characteristics na yan. But basically, ang bata ay bata. Opo. So, hindi kayo kinontain sa loob ng bahay. Opo. Kasi minsan lolos and lolas, di ba pinapagbawalan talaga, no? Hindi, pasok sa loob. Pero kayo, malaya kayo. Malaya kami, naglalaro kami ng agawan base, ng mga patintero. Ayan, so natutunan namin yun. Tapos, kasi po kami, nagsimula rin kaming mag-serve sa parish. Kasi ginawang parish yung aming lugar ni Cardinal Sin. Pero ang unique dun so, dating chapel lang yan? Wala po. As in, totally, wala po talaga. kaming, wala kaming physical church. Kumbaga, ginawa lang kaming parish, pero wala pa kami talaga sa simbahan. Talaga? Only yung community. So actually nagsimula, parang na-build yung community unti-unti hanggang sa nag-fundraising para maitayo yung simbahan. Yung So, Our Lady of simbahan? Pentecost po. Wow, Our Lady yun of pala Pentecost yun. Parish. So lumaki siya ng ganon, yung pala, ang kinatitirikan niya ay taong bayan. Opo. So nagsimula ang inyong parish as a community talaga. So nakita mo nang lumaki yan. Opo. So literally, nandun ka from zero, from scratch. At nung lumalaki ka, dun ka na rin nagsiserve. Opo. Doon ka nag-active talaga. Bali, nung una po, kasi malapit po kami doon sa mga madre, doon sa mga ACI sisters. So, doon talaga po kami nagsaserve as a family. Yung sister ko, lector commentator, tapos kami nung kapatid ko sa Kristan. Tapos later, nung na-establish nga na magiging parokya na kami, hihiwalay na sa De La Strada Church, naging Our Lady of Pentecost. In-invite kami kung gusto namin maging altar servers din. Pero at that time, nagbimisa lang kami sa basketball court dun sa barangay. Tapos pag weekdays, meron kaming tinatawag namin parang garage chapel kasi merong parang pinahiram na bahay yung isang parishioner. So doon kami nagkakaroon ng daily mass. So sino ang naaalala mong parish priest during that time? Yung first parish priest po namin si Father Steven Sabala, na very dynamic, as in pero makarisma. Parish meron na, nakatayo na yung simbahan? Wala pa po, wala pa rin. So talaga nag-fundraising kami. Pero ang nangyari, parang binuo muna yung community. So may mga parang activities na talagang para makilala namin yung bawat isa. Parang ang tawag din, kapitbahayan sa sambayanan. So pag nagsisimba kami doon, may mga pinapakilala ng mga parishioners. So unti-unti,
nabuo yung community, and then from there, come up with mga fundraising activities para maitayo yung simbahan. So, brother, parang ano talaga, birthday of the church. Birthday of the church. Kaya talagang Pentecost talaga yung pinangalan sa Opo. parokya ninyo. Let us praise the Lord! And give Him thanks. So, bihira yun bihira Opo. kaming, dati meron na rin kaming nakasama dito sa 20% na pari naman. Opo. Na siya naman yung nagpasimula nung simbahan talaga. Pero yon yung structure niya somewhere in Timog. Opo. Yung Saint Paul, the Apostle, Opo. di ba? So meron nang nakatirik dun di ba? Opo. Parang dati na siyang establishment or something. So another story yon. Opo. But with you, at bata ka talaga, wala. kasama ka sa panganganak ng simbahan na yun. Yun yung pinakamagandang bahagi, di ba? Opo. So mahal na mahal mo yung simbahan na yun. Sobra po. At talagang nasaksihan po namin as a family. Kumbaga, parang naging witness kami habang binubuo yung simbahan. Parang kami rin, kumbaga as a family, parang nasa-strengthen din yung faith namin. Kumbaga, ang pinagdadasal po namin talaga, lagi laman ng dasal namin yung sana maitayo po namin At ang not to simbahan. mention na talaga lahat ng contribution dyan, inubos nyo talaga. Opo. Naubos din, na-exhaust nyo rin yung panghihingi, Opo. pagbebeg, no? Lahat na yata Lahat ng nagawa, projects. lahat na yata po nagawa namin. As in, merong si Father Steven kasi magaling siya mag-basketball, so may paliga, tapos magaling rin siya kumanta, so may mga pa-concert, may mga ganyan na magpi-pledge, yung may mga dots for my church, yung mga ganyan. Lahat ng Ang pakulo. dami po, lahat ng opo, pakulo. talaga. Tapos finally, anong year siya natatag na talaga ng buong-buo na? Opo. Nagkaroon na ba ng dedication? ang Meron na simbahan? po, opo. So 1999 siya na-establish, tapos by 2006 na itayo po yung simbahan. Oh, mabilis yun kung tutuusin. Opo. Mabilis yun. So, lahat ng memories mo pala, ang tatanong ko sa'yo, mga childhood memories, naka-anchor po mukhang doon. naka-anchor na doon sa simbahan, no? Kasi po yung bahay namin nandito, tapos tatawid lang kami. Malapit lang po halos yung simbahan. Pero po doon. magandang purihin ng Diyos. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Kasi alam mo, brother, hindi lahat ng location ng simbahan ay totoong yung mga kapitbahay ay nagsisimba. Opo. May mga certain stories tayong Totoo ganyan, po. di ba, na katabi na nga lang, pero medyo hindi talaga nakakatawid. Pero sa inyo, success story talaga. Opo. Kasi naging part ng buhay niyo talaga. At yung paglaki ng inyong pamilya, yung pag-grow ng inyong pamilya. So literally, laking simbahan ka. Opo. Hindi ka laking Quezon City. Laking simbahan ka Simbahan. talaga. Opo. Pero natuto ka naman maglaro. Opo, sobra. Tsaka nakakatuwa po dun sa community namin. May subdivision, may mga part na mayayaman. Pero meron rin kami mga areas doon na kumbaga, pero kumbaga yung simbahan yung parang nagiging meeting point kung saan naging... So you mean to Opo. say, yung mga gated communities Opo, doon, yun. together, side by side with the generic people. Opo, may- So yun ang tunay na saysay ng simbahan, di ba? Opo. At sabi mo nga, matibay sa inyo yung kapitbahayan? Opo, sa Sambayanan. Sambayanan. Tapos, sa pagsisilbi ko rin sa altar server, di ba, parang ang focus mo lang pagsaserve sa misa, ganyan. Pero nakakatuwa kasi through that, nakapunta din po ako doon sa mga areas ng community. And then, parang naging malapit po yung puso ko sa pag-outreach. Opo, so nagkaroon din po ako ng mga pagkakataon na parang na-expose, na-open yung eyes ko po sa mga social issues na kinahaharap po ng Brother James, community. matanong ko lang, Opo. ganyan ba yung mindset ninyo talagang magkakapatid? Yung ate mo at saka yung bunso? Opo, yung parents ko po kasi, actually yung daddy ko, OFW. So for a time, nagtrabaho po siya sa Saudi. Pagbalik niya, inopen niya yung eyes namin na kumbaga, hindi madali ang buhay. Kailangan mo talaga paghirapan yung para kumbaga mabuhay tayo. Ang maganda, pero maganda sa kanila, despite of that, hindi sila naging madamot sa pera sa kanila finances. Very generous sila. So,
talagang may point na yung naalala ko yung mommy ko pag sa bibili siya ng mga tinapay, ganyan, mamimigay talaga po siya. So parang bata pa lang ako, hindi ko naintindihan yun. Pero nakikita ko yung halimbawa nila. So parang naging natural na sa inyo Naging natural yung po sa amin. pakikipagkapwa-tao, in other words. Opo. So si daddy lang ang nag-OFW. Opo, tas So yung wasn't aming it housewife. difficult for you as a son na absent si daddy? Kasi nung araw wala pa yung technology natin ngayon na FaceTime, Opo. di ba, Zoom, madaling-madali na lang. Wala kang ganun noon. Wala po, talaga nagsusulat po kami. Wow, Talagang inabot niya yung mail. Opo, talagang pupunta kami sa Cubao para ihulog yung sulat. Tapos talagang may time kami talaga na sagutin yung letters ni Daddy. Papadala kami ng mga pictures, ganyan. Para sa akin, mahirap kasi close ako sa daddy ko. So I would always long for his presence, his company. Tapos alam ko, tuwing uuwi siya, sinasabi niya sa akin, oh, ikaw yung panganay na lalaki, alagaan mo ang mami mo, yung ate mo. Ayan, tas yung nasa iyo yung responsibility. So, doon parang na-instill talaga na maging responsabling panganay na lalaki. Yun yung na-instill sa akin. So, Brother James, hindi ka naman umabot dun sa cassette? Wala bang ganun? Uso yun sa OFW, mga Saudi nung araw. Yung cassette tape, yung magre-record kayo, tapos papadala, tapos sila rin cassette tape din. May ganun ba? Naabutan pa po namin. As in, nire-record ni Mami yung aming mga messages kay Daddy. Tapos tinuturuan kami ng Mami ko ng kanta, ganyan. So kakanta kami. Tama. Yun, kasi sinasabi ng Mami ko, malungkot dun sa baka malungkot yung daddy mo. So kailangan natin, pag naririnig niya yung boses natin, parang kasama na rin niya tayo. Tama. So yun, tapos pati yung pagsusulat namin, minomotivate kami ni Mami, gandahan niyo yung sulat niyo para mababasa ng daddy mo. Kasi Brother James, ang kwento nung araw, ayan, sigurado yung lolos and lolas natin, nakatikim yan ng mga panahon yun, Saudi days nung araw ulit daw ng basa. Tapos yung tape daw, halos magasgas. Play daw ng play na walang katapusan kasi ganun daw kalungkot nung araw para sa mga OFWs natin. Kahit maganda pa yung trabaho nila doon, kahit napaka-superior pa ng kalagayan nila, pero yung longing for the family, kaya ito yung nakapagdugtong sa kanila. Opo. But while he is away, kayong pamilya naman, busy naman dito sa simbahan na itinatayo. Opo. Bale, nung time na tinatayo na yung simbahan yun, umuwi na si Daddy. So, pagbalik niya, naging Eucharistic minister naman po siya. Tsaka dami ng dollars dala noon. Opo, time na yun. Pero hindi po sila madamot. As in talagang very generous po sila sa mga relatives namin, tas sa mga taong humingi ng tulong. So, doon nakita ko talaga kung gaano rin kalapit yung puso ng magulang ko sa mga tao. So, nung umuwi siya, di ang saya-saya mo na. Masayang-masaya po talaga. Kasi hindi na siya aalis. Opo. So, was there a time nung bata ka, kasi nasa iyo yung responsibility to be a kuya, kasi ate yung isa di ba? Pero naranasan mo ba yung maghahatid sa airport, may kalungkutan, magsusundo sa airport, ang saya-saya? Naranasan mo yon yung close open ng emotions as a child? Lagi po. As in talagang pag nakikita, yung kumbaga nananabik kami pag alam namin na darating na si Daddy, talagang sobrang excited kami. Lilinisin namin yung bahay, tapos ahanda namin lahat yung mga pwede naming maipakita sa kanya, yung mga schoolwork, yung mga grades namin, motivation namin, dapat mataas yung grades para matuwa naman si Daddy. Ayan. Pero nandun rin yung lungkot tuwing ihatid namin siya sa airport. Kasi noong time na yun, pwede pang makapasok hanggang doon sa loob. Parang barangay nga ang naghahatid ng araw, ganyan diba? kami. As in talagang pag-uwi, parang, alam mo yung parang may pakiramdam sa puso mo na sana hindi na lang siya kailangan mga ibang bansa. Sana kasama na lang namin siya. Yun. Pero yung mami ko, parang lagi niyang ine-explain sa amin na ginagawa to ng daddy niyo kasi mahal niya kayo, gusto niya kayo mabigyan ng magandang kinabukasan para makapag-aral kayo, ganyan. Brother James, I'm sure very thankful ang lolos and lolas natin, including the apos, no? Habang nire-recall natin to, yung face sa Pilipino, sa buhay ng Pilipino na kailangan mag-Saudi ng mga kalalakihan during that time, di ba? So there is sorrow. But somehow, they had to sacrifice kasi that is where they found hope
para magdugtungan at maging mas maayos yung pamamaraan ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino noon. Pero ngayon, looking back, pag napapagkwentuhan, ang sakit nun, yung airport days, nandun yung parehong hope and sorrow. Ang saya-saya nyo, sabi nyo, papakita nyo, proud kayo, di ba? Pero pag aalis na siya, ayun na naman, na masyado ako natigatig sa sinabi mong statement na sana hindi na lang siya aalis. Pero ang Diyos, pinakinggan yung panalangin nyo. Gaano katagal siya nagtrabaho sa Saudi? Parang umabot yata siya doon ng 7 years. 7 years yung pag-work niya doon. Tapos, for a time, bumalik siya. Tapos umalis na naman po siya. Pero at least answered prayer. Answered prayer, na for a time, sabi mo, nag-Eucharistic minister pa siya di ba? Tapos umalis uli siya. As a choice yun. Bali yung, kumbaga, nag-abroad siya ulit noon sa Indonesia naman po. Nung pagbalik niya, yun na, talagang hindi na siya umalis. Tsaka mas malapit na yung Indonesia. Di ba? Parang kahit weekend, pwede na kayo magkita, di ba? So, yung mami mo, very tough siguro yung mami mo, no? Para kayanin niya yon na while your dad is away, dalawa yung role niya, dual role, mommy and daddy siya, di ba? Pero nakikita mo ba yung crying nights ng mami mo pag wala si daddy? Pag nagdadasal kami, nag-rosary po kasi kami tuwing gabi. Tapos ang style po kasi ni mami, before nung mystery, may parang prayer intention siya. So may part doon na isa sa intention niya yung kay daddy. And na manatili siyang safe, healthy, na ma-comfort siya doon, kahit na homesick siya, ganyan. So, nakikita namin umiyak si mami. So, kami rin, umiyak na rin kami. Nadadamay po kami. Tapos parang namimiss namin si daddy. Tuwing rosary prayer ninyo, may mga tears talaga. May tears. So, makakabuo na kayo ng yung rosary beads na punong-puno ng luha talaga. Pero lahat ng ito, saan ka nakapagdesisyon? Sa gitna ng lahat na nangyari sa buhay mo na gusto mong maging pare? Actually, medyo maaga po. Kasi kinder ako na nag-aaral ako doon sa school ng mga madre. Tapos may nakilala akong pare, si Father Benny de Guzman. Tinanong niya during the homily, ano ang tunog ng puso ni Jesus? Kasi yung school namin, Sacred Heart. Handmaids of the Sacred Heart po yung congregation ng mga madre. Tapos ako, ewan ko, nagtaas ako ng kamay. Kasi parang, nung time na yon, naalala ko si Jesus from the movie na Ben-Hur. Kasi yun yung pinapanood namin na movie. Pang-classic ang pinapanood, Pang-classic po, mga ganyan yung pinapanood. Tapos sinabi ko, naalala ko yung parang sa hospital, yung tit-tit, napapanood ko sa TV. So sabi ko, tit-tit-tit, ganyan. Tapos tawa ng tawa si Father Benny. Tapos sabi niya, pwede, pero alam mo ba, what tit-tit-tit na gano'n, ang sinasabi niya ay, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal ka ni Jesus. Ayun. So parang natili yun sa akin, parang, tapos na-associate ko siya doon sa napanood ko na, ay si Jesus yung nandun sa Ben-Hur. Tapos siya yung sinasabi ni Father Benny. So after the Mass, lumapit kami ni Mommy, tapos parang sabi ni Father Benny, ikaw, ano bang gusto mo paglaki? Ganyan. Tapos sabi ko, gusto ko maging tulad niyo. Ganyan. So kinikwento yun sa akin ni Mommy na, alam mo ba, sabi mo nun, gusto mo maging tulad ni Father, gusto mo rin maging pare. Ayun. Pero parang, syempre, ang tingin ko kasi sa pari nun, ina-associate ko siya kay Jesus, yung mabait. Kasi dun sa movie na Ben-Hur, ang tumatak sa akin dun, yung tinulungan niya si Ben-Hur na umiinom ng tubig. Para sa akin, parang si Jesus itong mapagmahal, matulungin, na yun si Jesus para sa akin. Na-associate ko siya kay Father Benny kasi mabait din siya, matulungin, ganyan. Ganda naman. Sana nanonood sila, no? So, dalawa pala yung papasalamatan natin sa pangarap niyang pagpapare. Una yung Ben-Hur, the movie. Betamax pa po nun. At I'm sure itong mga kaidaran, talaga napanood yan. At ngayong mahal na araw, maganda. Nabigyan nila ng pagkakataon, hindi ko lang alam kung nasa Netflix pa yan, di ba? Pero kung nung araw ay Betamax form yan, mahahanap pa rin yan. Yung Ten Commandments nga, di ba? Pagka Holy Week,
tuloy-tuloy yan pinapalabas. So yan, salamat sa movie na yan. Nagkaroon ka ng visualization. Si Charleston Heston po, yung artist. Kilalang-kilala niya, memorize niya. Thank you to Ben Hard the movie, di ba? So, at least na-visualize mo doon. Parang Bible story na nakita mo instead of a book, sa movie mo nakita. Pangalawa, through the person of Father Benny de Guzman. So, gusto mo mag-shout out kay Father Benny? Hello, Father Benny. Si Father Benny de Guzman, active po yan na nagsaserve ngayon sa Nazareno. Naka-assign po kasi siya sa PGH. So, sa Quiapo. So, mga nag-online, nakikita yan. Tsaka, eto pa, hiniling ako ng parents ko, kasi devotee sila ng Nazareno. Hiniling po nila ako sa... Noong nagsimba po sila sa Quiapo. Talaga ba? Kasi yung panganay babae, ito sabi nila, humiling sila na magkaroon ng anak na lalaki sa Poong Nazareno. So, hindi lang anak ang binigay, lalaki pa. At hindi lang lalaki, gusto pa magpare. Grabe naman ang power ng Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Oo, tama. Itong mahal na araw talagang ang daming dumadayo talaga dyan sa debosyon natin ng Poong Jesus Nazareno. At tingnan nyo naman, nakikinig siya talaga. At totoo nga, hiramin natin yung answer ni Father Benny. Ano nga ba ang tunog ng tibok ng puso ni Jesus? Kanina bibiruin kita sasabihin ko kasi lagi ako in love sa asawa ko. I love you, I love you, I love you. Pero totoo yun, di ba? Sa anumang pinagdadaanan natin, kahit ang lolos and lolas natin, may mga pains, di ba? Oo. Pero natatawid yun kasi umaasa siya na hindi niya yung pinagdadaanan ng nag-iisa. So, tulad din ng ang dami mong mga magagandang answered prayer, no, brother? So, sa susunod na Lunes ba, pwede ka pa naming maanyayahan? Ay, opo. Kasi, very hopeful, no? Very, hope-giving yung mga stories mo. Pero, syempre, babalik din tayo sa reality na sa buhay natin, minsan may mga pagsubok, may mga challenges, may mga tragedies along the way, pero hindi humihinto yung buhay natin. So, hindi tayo ending kasi babalik pa sa atin si Brother James talaga. Pero ano ba ang mensahe mo sa lolos and lolas natin na andyan kasama ang kanilang pamilya with regards to hope and sorrow? Opo, para sa akin siguro yung may bibigay ko po na mensahe ay yung hindi nyo man po nakikita, pero ang mga bata po, very observant. As in, they follow through one's example po. Kung ano yung ginagawa po ng mga matatanda, talagang ako, para sa akin po personally, naging madasalin akong tao kasi nakita ko kung paano naging madasalin ng mami ko po. Kung paano rin kinuwento sa akin ng mami ko na very religious din yung lolo at lola ko. Kumbaga, alam ko members sila ng confraternity yata of prayer or parang meron, active din po sila sa simbahan. So parang yun na-instill po sa akin yun. And malapit sa akin, sa puso ko po yung mga lolo at lola. Sa parokya po, ang mga kaklose ko po yung mga MBG, mga Eucharistic minister. Kasi siguro kasi hindi ako naka-experience ng pagmamahal ng grandparents. So, Brother James, wag kang maging close sa akin. Kasi hindi pa ako lola. Hindi, biro lang yun, biro lang. Opo, pero yun, talagang malaking bahagi po nung encouragement, nung suporta na naramdaman ko po sa buhay ko ay yung makita ko yung pagmamahal na ibinibigay ng mga lolo at lola, kung paano sila maalalahanin sa kanilang mga apo, sa kanilang mga anak. Tsaka yung kahit na minsan ayaw namin na magsimba, pero patuloy pa rin nilang ini-encourage yung mga apo nila, yung mga anak nila na magsimba. Siguro wag po kayo mawala ng pag-asa na patuloy nyo po silang hikayatin na magsimba kasi later on naman ma-realize po nila yung kahalagahan po nun sa kanilang buhay pananampalataya. So Brother James, napakabuti ng Diyos, Kasi kahit wala kang direct lolo and lola, pero sa serbisyong ginagawa mo ngayon, ramdam na ramdam mo yung warmth,
Iba yung init ng pagmamahalin ng elderly natin. Opo. Parang very genuine, di ba? Sabi nga, kung mas totoong lolo at lola mo pa yon, higit pa dun yung mararanasan mo. But God did not spare you. Kasi ayan, pinagbigyan ka, na-spoil ka din, no, ng mga lolos and lolas around you. So, lolos and lolas, makita pa lang natin si Brother James, parang inspired na tayo. There is really hope in our lives, no matter where life would take us, pero laging ang nag-aakay sa atin, our companion, will be the virtue of hope. So in this, with this regard, pwede ba i-lead mo kami sa ating panalangin, Brother James? So, ilagay po natin ang ating sarili sa mapagmahal na presensya ng ating Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, you have known us from the beginning of time. You have known us in the depths of our dreams and in the darkness of our shame. You know us as your beloved. Help us to own that core identity more and more in this season of repentance and mercy. Give us the rock-solid assurance of your unwavering faith in us as we seek the same in you. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, abangan nyo kami sa susunod na Lunes kasi unti-unti lumalalim na yung ating paglalakbay this season of Lent. Kaya nakikita natin magkaakibat yung sorrow at yung hope. So, we continue following the reflections of Brother James. We'll see you again next Monday. Bye!